Yes, hallelujah! Pinagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome again sa ating midweek service, ang Refuel Wednesday. Yan. Oras na naman po para tayo ay mag-recharge ng ating mga puso at isipan and to reconnect again sa ating Heavenly Father sa pamamagitan ng pakikinig sa mga salita ng Diyos ngayong gabi. Amen. And welcome po sa ating mga kapatid na nandito sa sanctuary and mga nanonood via online. And good morning po sa ating mga mahal na pastor, Pastor Noel and Pastora Michelle, dyan po sa Canada. Good morning po sa inyo. And tayo po ay maghanda para sa gawain ng Panginoon ngayong gabi. Amen. Tayo po sama-sama po tayong magpuri, magpasalamat, magsamba sa ating Panginoon. Amen. Ako isasamba, aawitan ka. Ikaw, Jesus, ang tanging pag-asa. Yung sa pawitin natin, ako isasamba. Ako isasamba, aawitan ka. Ikaw, Jesus, ang tanging pag-asa. Dahil sa biyaya mo, dahil sa biyaya mo, ako'y malayang lalapit sa iyo. Jesus, ikaw ang buhay ko. Ako ng pag-ibig mo, papuri at kalwari.
hatian ay sa'yo. Jesus, ikaw ang buhay ko. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Walang hanggang pasasalamat sa iyo. Jesus, ikaw ang buhay. Pag-ibig mo, papuri at dalwan, hatian ay sa'yo. Salamat, Panginoon. Maraming salamat. Let's continue to worship our God. Under your wings, cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul. Find rest, my soul. In Christ alone. In Christ alone. Oh, know His power. Know His power. In quietness and trust, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. Still know you are God. Minsan pa, find rest my soul. Find rest my soul. Oh, in Christ alone. In Christ alone. Know His power. In quietness and trust, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still,
still. I will be still. Know you are God. I will be still. Know you are God. Oh Lord, hallelujah. Oh, hallelujah. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Oh, we love you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Lord, we give you praise, we give you glory and honor, Heavenly Father, hallelujah. Purihin ka, pasalamatan ka ng aming puso. Ay matibay na sandigan, kublihan sa gitna ng mga unos at bagyo ng buhay na ito. Salamat po, Ama, sapagkat muli binigyan mo kami ng pagkakataong makatulog sa trono ng iyong mayamang biyaya upang patuloy naming maranasan ang katapatan ng iyong mga pangako at patuloy kaming mapalakas sa pamamagitan ng buhay na patuloy po ninyong isinusuplay sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Ama, patuloy po namin na binubuksan ang aming puso sa iyong pangungusap. Mangusap po kayo at malaya niyo pong gawin ang iyong kalooban sa bawat isa sa amin. Nananalig po kami na sa oras po na ito ay patuloy kang gagawa sa lahat ng ikabubuti ng iyong mga anak. Sa mga may sakit at karamdaman, ikaw ang kalusugan at kagalingan. Sa mga may pagsubok at mga suliranin sa buhay, ikaw, Panginoon, ang amin pong glory to Christ Jesus. Praise God, isang pinagpala at punong-puno po ng himala na gabi ng Miyerkules diyan po sa atin sa Pilipinas. Ako po si Pastor Noel. Patuloy po kaming nagagalak ni Pastora Michelle na makasama po kayo sa gabing ito. Welcome po sa Christ Life Church Refuel.
no idea where you are going, so how can we know the way? Jesus told him, I am the way, the truth, and the life, and no one come to the Father except through me. If you had really known me, you have known who my Father is. From now on, you do know him and have seen him. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita na ating pong patuloy na pinagninilayan sa oras po na ito. At alam po natin, no, yung pong historical background po itong chapter 14. Ito po yung tagpo na ang Panginoon ay nandoon sa upper room kasama ang mga alagad upang mag-celebrate po ng Passover. At dito rin ay inihayag ng Panginoon ang paghahandog ng kanyang sarili sa hindi madugong pamamaraan kundi sa anyo ng tinapay at ng katas ng ubas upang ihandog at ialay sa lahat ng mga sa lahat po ng mga tagasunod sa kanyang mga alagad na kanyang kasama sa gabing ito na tinatawag nating The Last Supper. At sabi ng Panginoon, wag nang mabahala ang inyong mga puso. Sa mga panahon pong ito, alam po natin na maraming mga bagay dito sa mundo ang nakapagdudulot po ng mga pagkabagabag, pagkabalisa. May mga sandali rin, mga kapatid, na minsan ay kahit ang mga mananampalataya ay patuloy na nakakaranas ng frustration, mga confusion sa buhay na ito. At mga kapatid, sa Panginoon, kung ikaw ay dumaranas sa ganyang mga sitwasyon at kalagayan ng buhay, ay nais kang palakasin ng Espiritu ng Panginoon sa pamamagitan ng mensaheng ito na ating pagninilayan. Sapagkat kung ang ating pong isipan ay nakatuon sa Panginoong Hesus at meron tayong tamang paniniwala sa Kanya, tiyak po na tayo po ay patuloy pong makararanas po ng pananagumpay sa anumang mga sirkumstansya, mga hamon at mga suliranin na ating pong nararanasan sa buhay na ito dito sa lupa. Kaya po nais ng Panginoon na hindi lamang po ipaunawa sa atin ang kanyang kalooban, nais niya rin po na patuloy pong iparanas sa atin ang kanyang kabutihan, ang kanyang katapatan. Kaya dalangin po natin na sa mga sandali pong ito, sa ating pong patuloy na paghahanap sa paghahari ng Diyos at sa kanyang katwiran sa ating buhay, ay patuloy po tayong patuloy po nating maranasan lahat ng mga ipinangako, lahat ng mga inihanda ng ating Ama sa ating buhay. Amen po. So, isa po sa mga layunin po ng paghahayag ng salita ng Diyos ay upang palayain po tayo sa mga maling paniniwala na naisilid ng kaaway sa ating mga isipan mula pa nung tayo ay nagkamalay sa mundong ito. Patungkol sa buhay na kanyang ipinagkaloob sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ito po yung mga susi patungkol sa ating pong paglakad bilang mga Kristiyano na nanalig at nakipag-isa sa Panginoong Hesus. At ang una po dyan, mga kapatid, ay ang buhay Kristiyano o buhay na tinanggap natin sa Panginoong Kristo is not a set of legalistic rules to follow. Kung ang paniniwala pa rin natin ng pagiging Kristiyano ay set ng mga legalistic rules na dapat sundin, ay may mga kaisipan na dapat pong maitama po sa buhay po natin, sapagkat iyan yung isa sa mga dahilan kung bakit po tayo ay nag-i-struggle, napu-frustrate, naku-confuse at nagdudulot po ng kabalisahan at takot sa ating mga puso. Bakit po? Sapagkat ang buhay Kristiyano ay si Jesucristo mismo. The Christian life is Christ Himself.
At yan po ay napakaliwanag na ating pong makikita, mababasa at naririnig po natin sa bibig mismo ng Panginoong Hesus. Sa kanya pong pagbibigay ng kaaliwan sa kanyang mga alagad, ang sabi niya, nung magtanong si Thomas, wala kaming idea, Panginoon, kung saan po kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Marahil ay may ganyan ding mga katanungan sa isipan ng iba pang mga alagad, maging sa atin na mga nabubuhay sa panahong ito. Lord, ano po ang gagawin ko? Paano ko susolusyonan ang problema sa buhay ko? Paano mababago yung sitwasyon na aking kinakaharap? But mga kapatid, ang sagot ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life, and no one come to the Father except through me. The Christian life is not a set of legalistic rules to follow, kundi ang buhay Kristiyano ay ang Panginoong Hesukristo mismo. Ano pong ibig sabihin po niyan? Ibig sabihin po niyan, ang source for living the Christian life is not us, kundi ang ating Panginoong Hesukristo mismo. Sabi ng 1 Corinthians chapter 1 verse 30. 1 Corinthians chapter 1 verse 30 sa New Living Translation. Ang sabi po ng salita ng Diyos, God has united you with Christ Jesus. Christ has united you with Christ Jesus. For our benefit, God made him to be wisdom itself. Christ made us right with God. He made us pure and holy, and He freed us from sin. Therefore, as the scriptures say, if you want to boast, boast only about the Lord. Kung meron po tayong dapat na ipagmayabang o ipagmalaki sa buhay po na ito bilang mga minamahal na anak ng Diyos, yan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo mismo. Bakit po? Sapagkat tayo ay inugnay ng Diyos kay Kristo Jesus. At sa pamamagitan po ng Panginoong Hesus, siya po ay ginawang karunungan ng Diyos para po sa atin. Tayo ay pinaging matuwid sa kanyang harapan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. At siya po ang dahilan kung bakit po tayo ay lumaya sa isang makasalanan o hiwalay na katayuan sa harapan ng Diyos. Mga kapatid, kung ikaw ay isang Kristiyano na ang pag-iisip po natin ay nandoon sa set ng mga legalistic rules na dapat sundin, ay meron pong dapat tayo maunawaan patungkol sa buhay na ito bilang anak ng Diyos. Na si Kristo mismo ang daan, siya mismo ang katotohanan at siya mismo ang buhay na nais ng Ama na taglayin po natin sa buhay na ito. Ibig sabihin ay ano man po yung mga pangangailangan, ano man yung mga kailangan po natin patungkol po sa buhay na may kabanalan at kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Ang sagot at siyang supply ng lahat ng ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo mismo. Amen? Bakit? Sapagkat ang isang katotohanan, God is not going to help us live the Christian life. Hindi po tutulong ang Diyos para maipamuhay natin ang buhay Kristiyano. Bakit? He Himself is the supplier, the producer, and transformer concerning our Christian walk. Sinabi po yan ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 1 verse 6. Sa Philippians chapter 1 verse 6, mabasa po natin dito sa Philippians chapter 1 verse 6. Sabi ni Apostol Pablo, and I am certain that God who began the good work within you will continue His work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns.
Sabi ni Apostol Pablo, natitiyak ko po na ang Diyos na nagpasimula ng mabuting gawain ito sa buhay ninyo ang siyang patuloy na gagawa at magtatapos nito hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Siya po, mga kapatid, ang nagpasimula, siya ang patuloy na gumagawa at siya po ang patuloy na tatapos nito hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Ang parte po natin sa ginagawang ito at patuloy na ibinibigay ng ating Ama ay ang manatili po sa Kanya, ang manatili sa Kanyang pag-ibig, ang manatili sa katotohanan at katapatan ng Kanyang mga pangako, ang manatili sa napakabisa at makapangyarihang tinapos na gawa ng Panginoong Hesus para po sa atin. Amen po? So, hindi po ibinigay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay para po tulungan tayong maging mabuti at matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi po. Ibinigay niya po ang kanyang buhay upang siya mismo ang ating maging katwiran at siya mismo ang patuloy na pagkatiwalaan at paglagakan po natin na ating buong pananampalataya. Sapagkat ang katotohanan ay hindi po natin kayang ipamuhay ang buhay Kristiyano apart from Christ living it in and through us. Yes, isang katotohanan sinabi ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 2 verse 20. Sabi niya, ako ipinako ng kasama ng Panginoong Hesus sa krus. At kung ako ay nabubuhay, sabi niya, hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Sabi ng Galatians chapter 2 verse 20, my old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave himself for me. I do not treat the grace of God as meaningless. For if keeping the law could make us right with God, then there was no need for Christ to die. Amen po? So napakalinaw po ng pagpapaunawa ni Apostol Pablo tungkol po sa buhay ng isang Kristiyano, sa buhay po ni Kristo na ipinagkaloob po sa atin. Amen po. Sabi niya, ipinako na akong kasama ng Panginoong Hesus at hindi na ako ang nabubuhay. Ibig sabihin, hindi na yung sarili ang source ng buhay ni Pablo. Andun pa rin si Pablo, ang kanyang personality, ang kanyang identity, pero maliwanag po sa kanya na ang buhay na bumubuhay po sa kanya ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Amen. Praise God. Amen po. Salamat po sa mga kapatid po natin na patuloy po na naglalagay ng kanilang active po sa ating pong comment box. Ayan, sila Bishop Willie, sila Tita Lucy, ayan. At sa iba pa natin mga kapatid na ayan, kasama po natin sa online, si Pastor Ernie Cabtalan. Ayan, blessed evening din po sa inyo. Diyan po sa Cavite. At ganoon din kay Sister Judy Vergara. Ayan, happy listening po. Kuya Mulong, ayan. Kay Bishop Anthony Ibasan. Ayan, at ganoon din po sa iba pa nating mga kapatid na patuloy po nating nakakasama sa ating pong live stream. So mga kapatid, isa pong katotohanan na nais ng Panginoon na ma-establish sa ating mga puso na ang buhay Kristiyano ay si Kristo mismo na sumasa atin. The Christian life is not a set of legalistic rules to follow, but Christ Himself, ang Panginoong Kristo mismo. Christ and not us is the source for living the Christian life. Because we can't live the Christian life apart from Christ living it in and through us. Sabi ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 2 verse 20. Kung ako'y nabubuhay,
Sa katawang ito, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na nag-alay ng kanyang buhay dahil sa pagmamahal sa akin. Hindi po ibinigay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay para iwan po tayo na magsumikap na ipamuhay ito. Hindi po. Ibinigay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay para ihayag ang katotohanan na sa ating sarili, kung sa ating sarili lamang tayo ay patay at hiwalay. Subalit kung sa pamamagitan niya, tayo sumampalataya, tinanggap natin siya sa ating puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Mula po sa katayuang patay, tayo kanyang binuhay at patuloy na mabubuhay sa pamamagitan niya. Kaya nga, sabi ng Panginoon, ang sino mang manalig sa akin ay hindi na mamamatay. Makaranas man ng physical na kamatayan, siya'y muling mabubuhay. Sapagkat ang buhay na ipinagkaloob ng Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin ay buhay na nagtagumpay mula sa kamatayan. May ikatlong araw siya'y bumangon at pinahayag ang katotohanan na kahit ang kamatayan ay hindi siya kayang pigilan. Ang pinagmumulan ng tunay na buhay ay nagtagumpay at siya po ang buhay na nananahan sa bawat isang nakipag-isa sa Kanya. Amen po. Ang parte po natin is to depend on God to make His promises an experiential reality in our lives. Amen po. Yan po ang ating bahagi. Isang napakaganda ng ilustrasyon ng Panginoon sa John chapter 15. Isa po sa mga life verse na na itanim sa aking pagkatao, sa aking paglalakbay bilang isang anak ng Diyos sa mundong ito. Sabi ng John chapter 15 verse 5, sabi ng Panginoon, yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. Sabi niya, ako ang tunay na puno ng ubas at ang kayong mga sumasampalataya sa akin ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang mamumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Yan po'y katotohanan na nais ng Panginoon na magpalaya po sa ating isipan. We can't live the Christian life apart from Christ living it in and through us. Ang parte po natin ay dumipende at magtiwala sa katapatan ng kanyang mga pangako na tayo kanyang patuloy na pagtatagumpayin, patuloy na palalayain, pagagalingin at bibigyan ng napakagandang bukas dahil po sa kanyang napakagandang plano at layunin sa ating buhay. Yan po yung ating patuloy na mararanasan sa buhay po na ito. Habang tayo nananatili sa Panginoong Hesus. Yes, marami pa mga bagay na hindi po natin nauunawaan, marami pong bagay na atin pong inaasahan sa Panginoon. At kung may mga sitwasyon sa buhay natin na hindi natin maintindihan, mga kapatid, may layunin ng Diyos kung bakit hindi pa niya yan lubos na ipinapahayag sa kalagayan ng ating buhay. Meron siyang ginagawang mabuting bagay. Patuloy lang po natin siyang pagtiwalaan at kilalanin ang kanyang kabutihan sa bawat isa po sa atin. Amen? At ang ating pong patuloy na pag-unlad ay makikita sa pagiging kawangis ng Panginoong Hesus sa kanyang pag-iisip, sa kanyang pag-uugali, sa kanyang uri ng pamumuhay na ipinahayag nung siya'y narito sa lupa. Hindi po siya dumepende kanino man. Mahal niya ang lahat ng tao, pero isa lamang ang kanyang pinagkakatiwalaan ng kanyang sa kanyang pamumuhay dito sa mundo. At yan ay walang iba kundi ang kabutihan at katapatan ng mapagmahal
na Ama sa langit. Alam po niya kung paano mag-operate bilang anak ng Diyos dito sa lupa na nakadepende sa kanyang mapagmahal na Ama. Sabi niya, wala akong ginagawa na hindi ko nakita at narinig sa aking Ama. So, kung meron pong isang desire, meron isang hangarin ang Diyos sa buhay po natin, ay walang iba kundi yung ating total dependence sa Kanya. At kung tayo po'y lalakad at mamumuhay sa hangarin na yan ng Panginoon, palalayain po tayo ng katotohanan na yan sa anumang mga expectation na meron tayo sa buhay na ito. Ang hangarin po ng Diyos ay patuloy na maglaan po tayo ng oras sandali na payagan siya na yakapin tayo, pagpalain tayo, palakasin tayo, pagtagumpayin tayo sa pamamagitan ng kanyang mga salita na ating pong pinapayagang mapakinggan, mapagnilayan sa ating mga puso't isipan at patuloy na magbigay sa atin ng lakas upang yakbang, ikilos ang 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 katotohanan ito bilang anak ng Diyos. Hangarin ng ating Ama na ang katotohanan ng buhay ng kanyang bugtong na anak na ipinagkaloob niya sa atin ay maging matimbang sa ating mga puso, higit sa mga bagay na kailangan natin sa physical na buhay sa mundong ito. No? Ang hangarin po ng ating Amang nasa langit ay patuloy tayong lumago spiritually. Mamuhay kasama ang mga mananampalataya at yung mga magiging mananampalataya pa lang sa Panginoon sa pamamagitan ng ating malalim at malagong pakikipag-ugnayan sa Kanya. Sapagkat yan po ang ipinarito ng Panginoong Hesus. Hindi po siya pumarito para magdagdag ng relihiyon sa mundo. Napakarami na po niya sa mundo. Naparito siya para ipanumbalik ang isang malusog na ugnayan ng tao sa isang mapagmahal na Ama sa langit. At mga kapatid, ang mabuting balita, nagtagumpay ang Panginoong Hesus sa kanyang pakay, sa kanyang pong layunin, sa kanyang pagparito. Naparito siya at kanyang inihayag ang katotohanan na ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na nasa lahat ng dako, ay isang mapagmahal na Ama sa langit. Simula pa noon, ngayon at magpakilanman. Kung minsan may nagtanong bakit ang Diyos ay Diyos na malupit sa lumang tipan. Hindi po malupit ang Diyos. Ang Diyos ay nananatili po siyang mabuti. Kalikasan niya po ay pag-ibig, siya po ay matuwid at makatarungan. Ang isang dahilan kung bakit sa lumang tipan nakikita natin na parang ang Diyos ay mahigpit at malupit ay sapagkat pinili ng bayan ng kanyang hinirang na makitungo sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang kakayahan at pagsusumikap na maging karapat-dapat sa lahat ng mga ipinararanas sa kanila ng Panginoon. Ang bayang Israel ay parang isang tinig na nagsabi na gagawin namin lahat ng gusto mo. At yun ang maging basihan kung bakit mo kami gagawa ng mabuti. Kaya doon sa bundok ng Sinai na makikipagtipan ang Diyos sa bayang Israel, nagkaroon ng pagbabago ng tono ng pakikipag-usap ang Diyos. Sapagkat imbis na kilalanin nila ang kabutihan, katapatan at pagiging mahabagi ng Diyos, mas pinili nilang ituon ang kanilang atensyon sa kanilang mga sarili at gawing basihan yung kanilang kakayahan para sila ay gawa ng kabutihan ng Diyos na pumili at tumilang sa kanila. Subalit mga kapatid, kailanman ay hindi nagbago ang kalikasan ng Diyos. Ang Diyos ay nanatiling kalikasan niya, pag-ibig siya, mabuti,
siya ay matuwid at makatarungan. At ipinakita yan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus na isinilang at nagkatawang tao. Salamat po sa mga huling araw na ito, ang bayang Israel ay namumulat sa katotohanan na si Jesucristo na nagkatawang tao, nag-alay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, ay siya palang Mesiyas, ang tagapagligtas na ipinangako ng Diyos noon pa. Mula pa sa Hardin ng Eden, ay ang pangako ng Diyos na yan ay hindi po niya nakalimutan at yan ay kanyang ginanap ng ang kanyang bugtong na anak ay isinilang at dumating sa sanlibutan. Katulad ng isang sanggol sa bisig ng isang ina sa mga sandaling ito, ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao. At sa kanyang pagkakatawang tao ay ipinakita niya po kung paano mamuhay ang isang anak ng Diyos dito sa lupa, na nakadepende lamang sa kanyang mapagmahal na Ama sa langit. Amen po. So, kung may mga bagay po sa buhay natin na minsan ay hindi po natin lubos na maintindihan, maunawaan, mga kapatid, nais ng Diyos na patuloy tayong maglagak ng pagtitiwala po sa Kanya. In the midst of our unmet expectation at yung mga unanswered questions sa buhay po natin, atin pong patuloy na pagtiwalaan ng Diyos at paniwalaan na may ginagawa po siya sa buhay po natin. At nais ng Diyos na dalhin tayo sa lugar na yon na kung saan ay patuloy na mahayag ang kanyang kalwalatian at maipararanas po niya ang kanyang kabutihan at katapatan sa atin. Sa ano po yung mga lugar na yan? Una po, God is bringing us to the place we call well, amen. No? Ano po ibig sabihin ng place of well, amen? Mga kapatid, ito po yung lugar na kung saan ay sa buhay po natin, kung meron pong mga bagay tayo na ipinapanalangin at meron tayong mga bagay na hinihiling sa Panginoon at hanggang ngayon ay parang hindi pa nagaganap at hindi pa natutupad, nais ng Panginoon na dalhin tayo dun sa lugar na maihahayag natin ang merong pananampalataya at pagtitiwala na ganun pa man, ang mabuti pa rin ng Panginoon. Well, amen. No? Instead of getting frustrated, ay patuloy tayong magtitiwala sa katotohanan na alam ng Diyos ang nangyayari sa buhay po natin. Alam ng Diyos ang kanyang gagawin at hindi siya tumitigil para yung kanyang divine purpose ay ganapi sa buhay po natin. At kung hindi po natin maunawaan sa mga panahon na ito ng buhay po natin, kung ano ang ginagawa niya sa ating kalagitnaan, ay patuloy po nating tanggapin at yakapin ang katotohanan na siya ay mabuting Diyos. Ano man ang sirkumstansya, ano man yung sitwasyon na parang hindi maganda sa ating paningin, sa ating pakiramdam, ay patuloy po natin ipinapahayag na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mapagkakatiwalaan sa mga sitwasyon na ito. Amen po. At yung lugar na tinatawag na kung saan tayo nais dali ng Panginoon is God is bringing us to the place of but God. No? O anumang mga conflict o mga experiences, adversity na gusto po nating mapagwagian sa buhay na ito. Gusto nating mawala yung mga sirkumstansya na to na parang hindi masarap sa ating pakiramdam, sa ating buhay. Hindi yan ang dapat na magpalugmok o magdulot ng kalungkutan sa ating mga puso. Sa halip ay ito yung mga panahon na kung saan lalo po tayong magtiwala at lumago sa pananampalataya dahil sa katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Yung pong Christ confidence na ibinubunga ng kanyang spirito sa ating pakikipag-ugnayan sa Kanya.
Gaano man kasakit ang sitwasyon na ating pinagdadaanan, alam po natin na ang Panginoong Hesus ay patuloy na kumikilos at nagsusupply ng kapayapaan, ng kapahingahan at kagalakan sa ating buhay. Sa mga panahon na minsan meron kang mga karanasan na ah, pumanaw ang ating mahal sa buhay, masakit, malungkot, pero mga kapatid, but God is still faithful and good sa buhay po natin. Siya pong nagbibigay ng kapayapaan, ng kapahingahan at kagalakan sa ating buhay. At mga kapatid, kung kung meron man tayong mga masasakit na mga sitwasyon na naranasan sa buhay na ito, ang hindi po layunin ng Diyos ay saktan tayo at pahirapan. Ang layunin po ng Panginoon ay patuloy na patunayan po sa atin na siya at wala nang iba ang sagot na makapagdudulot po sa atin ng kapayapaan, ng kapahingahan, ng kagalakan at ng tagumpay sa buhay na ito. Kagalingan sa anumang mga sugat o pait ng ating nararanasan sa buhay na ito. Di man natin makuha agad kung ano yung mga sagot sa ating mga panalangin, but I will continue to trust the Lord. Patuloy akong magtitiwala sa Panginoon. Pwede nating sabihin sa Panginoon yan, Lord, di pa man dumating ang kasagutan, subalit alam ko na ikaw ay nananatiling mabuti at tapat sa iyong mga pangako. Kaya patuloy akong magtitiwala sa inyo. Amen? Lord, hindi ko man lubos na nauunawaan bakit mo pinahintulutan ang mga bagay na to sa buhay ko, but I will continue to walk by faith. Minsan pwede nating sabihin sa panalangin na, Lord, umaasa po ako na sasagutin mo na yung mga panalangin na ito, but even though you haven't, I will not doubt your love and goodness in my life. Mga kapatid, yan po yung mga lugar na gusto ng Panginoon pagdalan po sa atin. Sa mga panahon tayo may mga sirkumstansya, mga hamon, mga bagay na hindi natin maunawaan sa buhay na ito. Katulad po ng karanasan ni David sa kanyang relasyon at ugnayan sa Panginoon. Sabi po sa awit 13, yung pong first 4 verses, dinidescribe po nito yung sakit, yung pain na meron si David sa kanyang kaluluwa. Sabi ron, "O Lord, how long will you forget me? Forever?" Sabi niya, "How long will you look the other way?" Sabi sa verse 2, "How long must I struggle with anguish in my soul, with sorrow in my heart every day? How long will my enemy have the upper hand? Turn and answer me, O Lord my God. Restore the sparkle to my eyes, or I will die." Sabi ng verse 4, "Don't let my enemies gloat, saying, we have defeated him. Don't let them rejoice at my downfall." So yung first 4 verses na yan, makikita natin na real yung pain na nararamdaman ni David. At dahil po totoo yung nararamdaman niya, nakapokus po siya sa kanyang sarili at parang pinagdududahan na niya ang Panginoon. He is wondering where God is in the midst of his turmoil at kung gaano katagal pa mamamalagi yung kanyang nararanasan. Nakakaranas din po ba kayo ng ganyang mga sitwasyon sa inyong buhay? Tiyak po na lahat po tayo, wala pong exempted po sa atin. Pero ang mabuting balita, mga kapatid, ay walang iba kundi ang katotohanan ng buhay ng Panginoong Hesus. Bakit? Ang sabi roon, sabi sa verse 5, "But I trust in your unfailing love. I will rejoice because you have rescued me. I will sing to the Lord because He is good to me." Kung nasasabi natin minsan yung mga nararamdaman natin at parang nagdududa tayo sa Panginoon, huwag mo i-condemn ang sarili mo. Huwag mo lang tapusin sa kondemnasyon ng sarili mo.
pagka nakakaranas ka ng mga sakit, kalungkutan sa buhay, okay lang sabihin mo sa Panginoon ang iyong nararamdaman. Yung tunay na pait at sakit na iyong nararamdaman. Pero hindi ka dapat matapos doon. Katulad ni David, hindi siya natapos doon sa sakit na kanyang tunay na nararamdaman. Ang sabi niya, "But I trust in your unfailing love. I will rejoice because you have rescued me. I will sing to the Lord because He is good to me." Mga kapatid, pag ganyan po ang ating pong ah, pagharap at pagtugon sa mga bagay na hindi natin hindi natin kayang baguhin sa buhay na ito at mga bagay na minsan hindi natin lubos na maunawaan. Kung patuloy nating idinideklara ang ating pong pagtitiwala at pagkilala sa kabutihan ng Panginoon, mga kapatid, alam po natin na ang Diyos ay patuloy na gumagawa at kumikilos ng isang napakamabuti at napakagandang bagay sa buhay po natin. Bagamat si David ay nasa isang terribleng sitwasyon at yung sakit na kanyang nararamdaman ay napaka-real sa kanyang pakiramdam, sinabi niya pa rin, "But God," sa verse 5, in spite of all the pain and suffering he is experiencing, he continues to trust God. Patuloy niyang inalala yung kasaysayan ng kabutihan at katapatan ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang buhay. Huwag natin kalimutan ang ginawa ng Panginoon para po sa atin. Yung mga pagpapala, pagkalinga, pagliligtas, at paghahandog ng kanyang buhay para po sa atin. Sapagkat diyan po tayo naisdali ng Panginoon. Patuloy nating kilalanin at sariwain ang dakilang katapatan, ang wagas na pagmamahal na inihayag ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo nung tayo ay mga makasalanan pa. Maging si Apostol Pablo, mga kapatid, ay meron din pong tinatawag na but God experience. But God experience. Sa 2 Corinthians chapter 1 verse 8, ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 1 verse 8, "We think you ought to know, dear brothers and sisters, about the trouble we went through in the province of Asia. We were crushed and overwhelmed beyond our ability to endure, and we thought we would never live through it. In fact, we expected to die." Sabi ni Apostol Pablo sa kanyang kanyang ikalawang sulat sa mga taga-Korinto, kabanatang 1 talatang 8. So, maliwanag po na si Pablo ay dumadaan sa matinding sitwasyon ng buhay. Feeling niya po ay napipisa siya, na-overwhelm siya ng sitwasyon. Sabi ron, beyond their ability to endure. Parang nasa dulo na po ng lubid. Kasabihan. Nasa dulo na ako ng lubid. At kung nandyan ka sa sitwasyon na yan, mga kapatid, tingnan niyo po yung purpose, no? Sa sitwasyon na yan na kinalalagyan ni Pablo. Sabi po ng verse 9 and 10, "But as a result, we stop relying on ourselves and learn to rely only on God, who raises the dead. And He did rescue us from mortal danger, and He will rescue us again. We have placed our confidence in Him, and He will continue to rescue us." So mga kapatid, ito po yung but God experience ni Paul. No? Sinabi niya yung kanyang matinding karanasan, no? Nung sila ay nasa province of Asia. Sabi niya, "We were crushed and overwhelmed beyond our ability to endure." At sabi niya, iniisip namin ay di na namin kakayanin at yun yung katapusan ng kanilang buhay. Pero ang sabi ron, but as a result, sabi sa verse 9 and 10, "We stop relying on ourselves and learn to rely only on God, who raises the dead. And He did rescue us from mortal danger, and He will rescue us again.
We have placed our confidence in Him and He will continue to rescue us. Na-realize po ni Apostol Pablo yung pong uh, God's divine purpose was for him to keep trusting and depending on God. Kaya nga po, kung dinadala ka ng Panginoon dun sa mga unmet expectation and unanswered question, mga kapatid, nais ng Diyos dalhin ka dun sa lugar na masasabi mo at mararanasan mo, but as a result, we stop relying on ourselves and learn to rely only on God. Dinala kami sa ng bagay na ito upang huminto sa pagre-rely o paglubos sa pagtitiwala sa sarili at matutunang lubos na magtiwala lamang sa Diyos na nagbangon sa mga patay at siyang nagligtas sa isang tiyak na panganib. Siya ang patuloy na magliligtas sa buhay po natin. Ang grasya na nagligtas po sa atin ay siya ring grasyang nag-iingat at magdadala po sa atin sa kaganapan ng tagumpay. At mga kapatid, ang mabuting balita, ang araw ng pagkilos ng Diyos upang ang kanyang bayan ay iligtas sa isang tiyak na panganib ay ngayon. Sa mga huling araw na ito, mga kapatid, ang kamay ng ating mapagmahal na Ama sa Langit ay patuloy na mararanasan ng kanyang mga anak kung paanong kinukubli ng isang inahing manok ang kanyang mga inakay sa ilalim ng kanyang pakpak sa gitna ng malakas na bagyo. Ang ating Amang nasa langit ang siyang patuloy na lulukob ang kanyang malabay na pakpak upang kupkupin, ingatan at tiyakin na tayo ligtas at patuloy na makararanas ng kanyang pagkalinga at pananagumpay sa buhay na ito. At mga kapatid, makikita po natin yan sa ating kapanahunan, sa ating kasalukuyang sitwasyon. O sa gitna ng mga kaguluhan, sa gitna po ng mga digmaan, ng mga political na sigalot, maging sa mga iba't ibang sitwasyon ng buhay natin, ang ating pong Amang nasa langit ay patuloy na nagbabantay, nag-iingat, di po siya natutulog at hindi po siya kailanman malilingat para ang kanyang mga anak ay mapabayaan. Hindi po. Patuloy po niya tayong iniingatan. At sinabi niya, hindi niya tayo iiwan at kailanman ay hindi niya po tayo pababayaan. Amen? Nais tayong dali ng Panginoon sa lugar na masasabi natin, well, amen. Lugar na masasabi natin, but God ay nananatiling mabuti at tapat at gumagawa sa ikabubuti ko. At panghuli, nais ng Diyos dalhin tayo dun sa lugar ng kapahingahan. God is bringing you to a place of rest. Sabi, alam po natin itong mga salitang itong sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 11 verse 28. Come to me, all you are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. At ang kapahingahan na yan, mga kapatid, ay patuloy na mararanasan ng ating kaluluwa. Kung meron pong importanteng lugar sa buhay ng mga Kristiyano, sa buhay ng mga anak ng Diyos na dapat po nating panirahan, ay walang iba kundi po yung state of rest. Katulad ng Panginoong Hesus na siya narito sa lupa, bagamat matindi ang kanyang mga dinanas na mga paghihirap, pag-uusig at iba't ibang mga hamon sa buhay bilang anak ng Diyos. Pero ang Panginoong Hesus ay lagi natin makikita na nandoon sa lugar ng kapahingahan, sa kabutihan at pagmamahal ng Ama. Dumating din sa buhay ng Panginoon yung mga siya po ay nananalangin na kung maaari hindi ko inumin yung saro ng paghihirap na ito. Nandun yung kanyang bagabag, nandun ang kanyang pag-aalala. Pero sa huli, pinipili lagi ng Panginoon na pumunta sa lugar ng kapahingahan sa piling at mahigpit na yakap ng kanyang mapagmahal na Ama.
As we live in Christ's rest, we rest from and rest in sa kanyang kapayapaan. Here are some things na kung saan we are to rest from. We are to rest from trying to be in control. We are to rest from trying to figure it out. We are to rest from trying to manipulate God to give us understanding. And we are to rest from trying to resolve our frustration in the flesh. Diyan po tayo dapat na mag-rest from trying to be in control, rest from trying to figure it out, rest from trying to manipulate God to give us understanding, and rest from trying to resolve our frustration in the flesh. And here are some things we are to rest in. We are to rest in the truth that God is in control. We are to rest in God, knowing that He will give us answer in His timetable, sa oras na kanyang pinilit itinakda sa buhay po natin. We are to rest in not knowing and not understanding. And we are to rest in the truth that God will work it together for good, whether we understand it or not. Mga kapatid, kung tayo po ay nasa lugar na yan ng kapahingahan, alam natin ang ating mabuting Ama ay tapat sa kanyang mga pangako, at ang kanyang pagtugon ay hindi po nakabase sa haba o ikli ng ating panalangin at sa oras na gusto natin, kundi sa kanyang timetable. Kahit di natin lubos na maunawaan at di natin maintindihan, patuloy natin pinangahawakan at sinasandigan ng katotohanan na ang Diyos na laging tapat at mabuti ay laging gumagawa sa ikabubuti ng kanyang mga tinawag at tinirang. Amen po. So mga kapatid, nais po ng Panginoong Hesus na bigyan ng kapanatagan at kaaliwan ng ating mga puso. Ano man po ang mga hamon at ano man ang mga digmaan na nandyan sa ating mga isipan, nais ng Panginoon piliin po natin ang katotohanan ng buhay na kanyang ibinigay sa atin, na ang Panginoong Hesus ang daan, siya ang katotohanang nagpapalaya sa atin, at siya po ang buhay na patuloy na isinusupply ng kanyang espiritong nananahan po sa atin. Amen po. At wala pong problema at walang pagsubok na dumating sa buhay po ng isang anak ng Diyos dito sa mundo. Walang problema at pagsubok na dumating sa isang anak ng Diyos na pinahintulutan niya sa atin na hindi po natin mapagwawagian, sapagkat ang Panginoong Hesus na siyang buhay na sumasa atin, ang Panginoong Hesus na kasama po natin sa anumang hamon ng buhay na ito, ay gumagawa para sa ating ikabubuti. Amen po. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa iyong kabutihan at sa iyong katapatan. Hallelujah. At mga kapatid, sa oras po na ito, nais ng Panginoon na ilagak natin sa Kanya ang ating lubos na pagtitiwala. Idepende natin sa Panginoon yung mga bagay na minsan di mo maintindihan, di mo maunawaan sa buhay na ito. Sapagkat alam po natin na hindi nagbabago ng mga sirkumstansya ang katotohanan na meron tayong mabuting Ama. Siya isang mapagmahal na Ama na patuloy na kumukup-kup at kumakalinga sa atin. Amen. At patuloy po natin na isasama sa panalangin ang inyo pong mga kahilingan, at ganoon din si Brother Paul na ating pong masipag na kamanggagawa na nagdiriwa ng kanyang kaarawan. Happy birthday, Paul. Patuloy ka namin sama sa panalangin. Yes, at okay, so kung meron po kayo pang mga nais na hilingin sa Panginoon, sige, lagay niyo lang po dyan sa comment box. At yan po ay patuloy nating idudulog sa trono ng ating Amang nasa langit.
Mga kapatid, ang katotohanan ng ating buhay bilang anak ng Diyos ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Amen. Kung ang ating pananampalataya ay hindi nakatuon sa Panginoong Hesus, kaya sabihin ng isang taong may pananampalataya ako sa Diyos pero hindi naman ang Panginoong Hesus ang ang kanya pong kinikilala na siyang ibinigay ng Ama upang maging daan, katotohanan at buhay na dapat niyang tanggapin, ay hindi po yan ang tunay na pananampalataya. Sapagkat ang tunay na pananampalataya ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus na isinilang, nagkatawang tao, nagpakasakit, namatay at muling nabuhay. At ang kanyang buhay na yan, mga kapatid, na ibinigay para sa atin, ang siyang dahilan kung bakit tayo ay naging mga minamahal na anak ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos at mapagmahal na Ama, maraming salamat po sa kabutihan mo at katapatan mo sa bawat isa sa amin na nanalig at nakipag-isa sa iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Sa pamamagitan niya, nakilala ka po namin bilang isang mapagmahal naming Ama na kailanman ay hindi po nagbago sa iyong kalikasan bilang pag-ibig at patuloy na gumagawa sa ikabubuti ng bawat isa sa amin. Amang banal, abutin mo po ang bawat isa sa oras na ito, anuman ang kanilang mga kahilingan at panalangin. Tuloy po namin, Lord, na pinagkakaisang idulog sa banal mong trono ang lahat ng ito sapagkat alam po namin buhat sa kayamanan mong hindi mauubos, magagawa mong tustusan at katagpuin ang aming mga pangangailangan at ito'y sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Salamat po, Ama, sa kalakasan, sa kalusugan, sa bawat isang narito, Panginoon. Patuloy naming ipinapahayag, Panginoon, sa buhay ng bawat isa ang kalooban mo, ang layunin mo na kami laging manatili sa iyong kapayapaan, sa iyong kapahingahan, sa iyong kagalakan. Salamat po sa iyong pagtuturo. Salamat po sa patuloy po ninyong pamamatnubay po sa amin sa buhay na ito. Alam namin na hindi kami nag-iisa sa paglalakbay sa buhay na ito. Ikaw ay lagi namin kasama. At kung kami ay nabubuhay sa katawang panglupang ito, nabubuhay kami hindi na dahil sa aming sarili, kundi dahil sa Panginoong Jesucristo na nag-alay ng kanyang sariling buhay dahil sa pagmamahal sa amin. At salamat po, Ama, sapagkat sa oras na ito, patuloy mong kinakatagpo ang bawat dalangin at mithiin sa puso ng inyong mga minamahal na anak. Ang kapayapaan mo na hindi kayang arukin ang aming mga may limitasyon na pangunawa. Ang siyang patuloy na magbakod sa aming puso at isipan at patuloy na iparanas sa amin na ikaw ay tapat at mapagmahal na Ama na laging handang gawin ang lahat ng mabuting bagay sa iyong mga anak. Salamat po, O Diyos, sa tagumpay na patuloy mong ipinararanas sa amin sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Pagpalain mo rin si Brother Paul, mahusay, ang kanyang buong pamilya. Patuloy ka, Panginoon, na kumilos sa kanyang buhay. Patuloy niyang malakaran, Panginoon, yung parte at bahagi sa kaharian mo, Panginoon, na kung saan nais mo siyang gamitin at patuloy na maging daluyan na iyong masaganang grasya. Pagpalain mo, O Diyos, ang lahat ng mga nakasama po namin sa sanctuary, nasa online at sa mga makakapakinig pa nito sa playback, Panginoon. Patuloy namin ipinapahayag ang iyong pagpapala sa pamamagitan ng buhay na inalay ng Panginoong Hesus. Salamat po, Ama, sa iyong papurit parangal. In Jesus' name, Amen and Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Sa ngalan po ng Panginoong Hesus, patuloy po namin